Tinanong ng Net25 Team Abroad ang ilan sa ating mga kababayan doon kung ano ang kani-kanilang opinyon ukol sa rally para sa katotohanan at katarungan na nangyari dito sa Pilipinas na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Si Net25 correspondent NJ De Guzman para sa balita. Malayo man, malapit pa rin ang damdamin ng ating mga kababayan sa mga nagaganap sa bansang Pilipinas. At sa kasalukuyang rally laban sa korupsyon at piling pagpapatupad ng hustisya, ano nga ba ang saloobin nila sa isyong pinaglalaban kahit na libo-libong milya ang layo nila sa bayan? Sometimes people or me individually feels ashamed for what's going on right now. So hopefully the government and the people in the government will realize for what's happening right now, and it's not good for the people. Nakakalungkot yung nangyayari, pero natutuwa ako sa mga kababayan natin na taos puso silang pumunta doon sa pinagdaosan nila ngayon ng rally, sila ng pagod, sila ng sakripisyo para maipahayag nila ang kanilang saloobin na hindi po makatarungan yung nangyayari ngayon sa gobyerno ng Pilipinas, na sana ay kanilang ayusin ang kanilang pagpapatupad ng batas. Hindi po dahil lang po sa yung korupsyon ay kanilang mapagtakpan. Nais lamang nilang ipabot sa pamahalaan, sa ating gobyerno, ang matagal nang hinihinging kasagutan ng ating mga kababayan, ang maparusahan, ng dapat maparusahan, lalo na sa flood control project, na hanggang ngayon ay wala pa rin nakukulong. At kung bakit kinakasuhan ang mga taong hindi naman dapat kasuhan para lamang mailihis ang issue ng flood control project. Kahit kami na narito sa ibayong dagat, ramdam namin ang paghihirap ng ating mga kababayan sa Pilipinas, lalo na ng aming mga mahal sa buhay. Kaya hiling namin sa pamahalaan ng bansang Pilipinas, sana ipatupad ang batas sa nararapat at huwag baluktutin ang batas. Tutuwa po kami sapagkat nakakalampag natin ang damdamin at isipan ng nasa gobyerno. Dapat silang matauhan dahil sa tumitinding korupsyon na nagaganap sa ating bayan. Lalong-lalo na yung mga nasa posisyon na siyang kumukulimbat ng mga bilyon-bilyong pera at tayong mga mamamayan o ating mga kababayan ang nahihirapan. Sana ay magpatuloy ang investigasyon, matukoy kung sino ang tunay na mga salarin. Mapanagot ang mga magnanakaw at nawa ay patuloy nating bantayan ang ating bayan. Irregardless kung anong partido ka, kung nasa minorya ka ba, kung nasa majority ka, irregardless if you belong to the oppositions or the administration, irregardless of which religion you belong to, irregardless if whatever political party you belong to, kahit sino ka pa, walang dapat na nakahihigit sa batas. So dapat lahat mananagot. Of course, there are process, there are proper way to do it. Everyone has to present their evidences. But again, irregardless kung sino ka, kung anong partido ka nabibilang, basta guilty ka, dapat managot ka. Hindi po maganda na ang mga korap ang siyang nananatili po sa pwesto at ang mga nagpapahayag po at nagsasabi ng tungkol sa kung sino ang may sala ay sila pa po ang iniimbestigahan at gusto pang ikulong. Ito po ay isang malaking panluloko po sa sambayanang Pilipino, kaya hindi po ito dapat maghari sa ating bansa. Kailangan po nating magkaisa upang ipakita po sa mga namumuno sa gobyerno dyan sa Pilipinas na kami pong mga Pilipino na nasa abroad ay hindi po masaya. Pero kami po ngayon ay nakikiisa sa inyong lahat sa anti-corruption rally
Mabuhay po ang bansang Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga kababayan. Nakamasid ang ating mga kababayan sa labas ng Pilipinas sa kung ano ang kahihinatnan ng paghahanap sa tunay na hustisya para sa mga Filipino. Diringgin ba ng mga pinuno ng bansa ang panawagan ng mga mamamayan o mas pipiliing isang tabi? NJ De Guzman, Net 25 Americas para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point.